pagpapasalamat mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dakelti na imbag nga nakemmi kada kayo amin kailyan iti naitadyo agundaway nga agserbi kami kada kayo. Alam niyo po, nabanggit kanina ni Senator Amy na yung asawa ko ay tiga Paway, Ilocos Norte, Ilocano, yung pamilya nila. Noong mag-asawa na kami, lagi kong sinasabi sa kanya na turuan mo akong mag-Ilocano. Matututo ka naman ng Bisaya dahil nakatira tayo dito sa Davao, pero ako, kailangan mo ako turuan ng Ilocano. Tinuturuan niya ako, danum, madamdama, alatiit. Yan po, mga maalala ko yan ng mga napudaw na balasang. Yan. Oo, sinabi, mga tinuturo niya sa akin, yan yung maalala ko. Tapos, noong, syempre, may edad na ako, hindi ko naman din maalala lahat. Nahihirapan ako magporma ng sentences. Sabi niya sa akin, alam mo, wag mo nang subukan. Sabi niya. Dahil hindi mo na talaga matutunan yan. Medyo may edad ka na para magsimula kang matuto ng Ilocano. Sabi niya, ito lang ang ituro ko sa'yo. Pag sinabi mo ito, tapos na yan lahat doon sa Ilocos. Sabi ko, anong sasabihin ko? Sabi niya, ukinam, tapos na yan. Yan lang po. Yun lang po ang natutunan ko sa aking asawa na Ilocano. So one of our guests who awarded out the EP Cloas to our ARBs is no less than our governor, the father of Isabela, Governor Rodolfo D. Albano III. We likewise recognize, Sir Chris, the presence of our ARBs who are with us here today. Kayo po ang dahilan kung ba't naririto po kami sa Department of Agrarian Reform. Maraming salamat po. With that, may we all be seated. And now, ladies and gentlemen, may we now all be seated po. And now, ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, the Honorable Sara Z. Duterte. Maraming salamat. Maaari po kayo maupo. Ay? Wala na yan. Okay. Yes. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na malem, kada kayo amin. At magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Papasalamat po ako sa ating Secretary Conrad Estrella ng Department of Agrarian Reform sa kanilang pag-anyaya o pag-imbita sa akin dito sa kanilang CLOA at title distribution sa inyong region dito
at dito sa probinsya ng Isabela. Maraming salamat po, Sec. Conrad. Nandito po ang Department of Education para magbigay ng suporta, moral support sa Department of Agrarian Reform. Nagpapasalamat pa rin po ako kay Secretary Conrad Estrella at sa DAR dahil sa inyong imbitasyon ay nabigyan ako ng pagkakataon na tumayo sa harap ninyong lahat, mga kababayan ko dito sa probinsya ng Isabela at sa Region 2 upang makapagbigay ng mga mensahe ng pagpapasalamat para sa inyong lahat. Una po, personal na pagpapasalamat ko sa inyong tulong, sa inyong kampanya, sa inyong suporta at sa inyong boto para sa akin nung nakaraang halalan nung taong 2022. Maraming salamat po. Pangalawa po, ang pagpapasalamat ko pa rin, personal pa rin sa akin, sa patuloy ninyo na suporta sa aking trabaho bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon at pangalawang Pangulo ng ating bansa. Maraming salamat po. At ang pangatlong pagpapasalamat mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dakelti na imbag nga nakemmi kada kayo amin kailyan iti naitadyo agundaway nga agserbi kami kada kayo. Alam niyo po, nabanggit kanina ni Senator Amy na yung asawa ko ay tiga Paway, Ilocos Norte, Ilocano, yung pamilya nila. Noong mag-asawa na kami, lagi kong sinasabi sa kanya na turuan mo akong mag-Ilocano. Matututo ka naman ng Bisaya dahil nakatira tayo dito sa Davao, pero ako, kailangan mo ako turuan ng Ilocano. Tinuturuan niya ako, danum, madamdama, alatiit. Yan po, mga maalala ko yan ng mga napudaw na balasang. Yan. Oo, sinabi, mga tinuturo niya sa akin, yan yung maalala ko. Tapos, noong, syempre, may edad na ako, hindi ko naman din maalala lahat. Nahihirapan ako magporma ng sentences. Sabi niya sa akin, alam mo, wag mo nang subukan. Sabi niya. Dahil hindi mo na talaga matutunan yan. Medyo may edad ka na para magsimula kang matuto ng Ilocano. Sabi niya, ito lang ang ituro ko sa'yo. Pag sinabi mo ito, tapos na yan lahat doon sa Ilocos. Sabi ko, anong sasabihin ko? Sabi niya, ukinam, tapos na yan. Yun lang po. Yun lang po ang natutunan ko sa aking asawa na Ilocano. Ituloy ko po ang aking pagpapasalamat. Salamat po sa 6 na taon na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po mula sa pamilya namin. At ang huling pagpapasalamat po ay mula po kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapasalamat siya sa suporta ninyo sa kanyang pangarap adhikain na bagong Pilipinas para sa ating bansa. Maraming salamat po mula kay Apo BBM. Kanina po ay nasa Municipality of Ramon kami para bumisita ng isang paaralan doon at nandun din kami sa Tumawini para bisitahin ang isa sa mga matatag curriculum pilot schools ng Department of Education. At masaya ako na nabigyan kami ng pagkakataon na puntahan
ang mga matatag pilot schools dito sa probinsya ng Isabela. Meron po kaming 5 paaralan dito na sila po yung gumagamit noong bagong curriculum ng ating basic education. At nabisita namin kanina yung dalawa. Dalawa po ang mensahe na dala ko sa kanila. Una po, edukasyon. Pinapasimple ko po ang pagpapaliwanag sa mga kabataan kung gaano kahalaga ang edukasyon sa kanilang buhay at paano magbabago ang kanilang buhay dahil sila ay nakapagtapos ng pag-aaral. Kunwari po, itong programa na ito ay graduation nating lahat. Lahat po tayo dito nakapagtapos ng nursing. Yun pong isang classmate natin ay galing sa pamilya na mayaman, may kaya. Meron silang hardware, meron silang grocery, meron silang hotel, meron silang iba't ibang mga negosyo. Hindi siya naghirap sa pagbayad ng kanyang tuition, wala siyang problema sa kanyang pagkain, sobra-sobra pa ang pagkain niya. 6 na beses, 7 beses sa isang araw kumain dahil may kaya ang pamilya. Dito po, meron tayong isang classmate na nakapagtapos din ng nursing. Pero galing siya sa pamilya na naghihirap. Minsan may trabaho ang magulang, minsan wala. Minsan may kita sa ani, minsan wala. Inuutang pa ng kanyang mga magulang ang pambayad ng kanyang tuition. Pumapasok siya sa paaralan, nagutom at walang kinakain. Humihingi pa sa classmate ng pera, pambili ng tinapay. Pero sa araw na ito, walang tayong classmate na mahirap at wala tayong classmate na mayaman. Dahil sa araw na ito, lahat tayo nakapagtapos ng nursing, ibig sabihin nun, lahat tayo may oportunidad na magtrabaho bilang nurse. Yan po ang pinakasimpleng paglalarawan ng kasabihan ng education is the greatest equalizer na dinadala ko po sa iba't ibang paaralan para po maintindihan ng ating mga anak na sa edukasyon magbabago ang kanilang buhay. Nadala ko din po dito sa inyo ngayong hapon na ito na ang pakiusap ko, dalhin ninyo doon sa mga komunidad ninyo, sa mga purok ninyo, sa mga barangay ninyo, na maintindihan ng ating kabataan na nasa edukasyon ang susi ng pagbabago ng buhay nila at pagbabago ng buhay ng kanilang pamilya. Pangalawa po ay kapayapaan. Kailangan po merong kapayapaan sa ating mga komunidad. Huwag niyo po suportahan ang mga tao na alam niyo masama ang kanilang intensyon diyan sa inyong mga komunidad. Tulad na lang po ng mga scammer. Madami po yan ngayon dahil tayong lahat, halos tayong lahat ay nasa cellphone na. Ang mga scammer nasa cellphone na rin. Ang mga tao na nagbebenta ng illegal na droga, ang mga tao na ang trabaho ay nasa kriminalidad, sa mga illegal na aktibidad, sa mga terorista at mga NPA. Dahil po hindi papasok ang kaunlaran kung wala pong kapayapaan sa ating mga komunidad. Bakit po? Dahil wala pong magkaka-interes na magnegosyo sa isang lugar kung ang negosyante ay natatakot siya maglabas ng pera dahil walang kasiguraduhan kung babalik ba ang kanyang pera, lalaki ba ang kanyang negosyo. Tayo po, personal, matatakot tayong lumabas, gumastos, matatakot tayo na ang ating mga anak lalabas ng bahay na hindi tayo kampante, hindi natin alam kung merong mangyayaring masama sa kanila
Naglalakad sila papunta sa paaralan, pauwi galing sa paaralan. Hindi po papasok ang pera sa isang lugar kung lahat ay natatakot dahil walang kapayapaan diyan sa kanilang lugar. Wala pong magnenegosyo. Aanhin po natin ang ating mga lupa kung wala pong gustong magnegosyo dahil magulo ang isang lugar. Sa edukasyon din po ay makikita natin ang kapayapaan dahil susunod po ang kaunlaran kapag nakita na natin ang kapayapaan. Yan po ang dalawang mensahe ko sa inyo na sana ay dalhin nyo doon sa inyong mga kanya-kanyang lugar. Mensahe ng edukasyon at mensahe ng kapayapaan. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.